bago natin na pag-usapan ito, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Alam nyo naman, no importante yan na alam ng mga kapwa DDS natin at sa taong bayan ang mga ginagawa ng kabalastugan itong mga pasaway na sa ating gobyerno. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like at saka share dito sa like and share sa live na ito. Like and share. Ready? 1, 2, 3, go. Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, kung bago ka pa lang dito sa ating channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. At the same time, yung mga cellphone ninyo, man-notify yan kung meron tayong breaking news at meron tayong live na kagaya nito. Okay? Subscribe lahat. Sa mga hindi pa, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Itong patungkol umano'y sa 4th impeachment complaint versus VP Sara. Itong si Raul Manuel at itong si Castro, nanlumo na. Kasi, ang kanilang layunin na ma-impeach si VP Sara at gusto na nilang pansinin ito ni Romualdez, ay hindi pa rin tinatrabaho. O heto, pasok. Rosalie, may update na ba mula sa tanggapan ng Secretary General ng kaugnay nitong mga nakabimbing impeachment complaints laban kay VP Duterte? Ella, mula noong Lunes hanggang ngayong araw ng Huwebes, walang pahayag ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco kaugnay ng mga tanong ng media sa kahihinatnan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain yung mga reklamo noon pang December 2024 dahil sa questionableng paggastos. Ang tanong, bakit hindi pa rin tinuloy ang impeachment? Oy! Ituloy nyo na ang impeachment. Ituloy nyo na dahil umiiyak na si Castro at si Raulo Manuel. Ng Vice Presidente ng kanyang confidential funds. Kaya naman nagdududa na si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung meron pa bang ika-4 na impeachment complaint. Yan kasi ang idinadahilan ni House Secretary General Velasco kung bakit hindi pa niya na itatransmit yung impeachment complaints na nakabinbin sa kanyang tanggapan. Ayan si De Lima, hindi na madrawing yung kanyang mukha. Gusto na talaga niyang ma-impeach. Sa mamaya, i-explain ko sa inyo bakit nagkaganito. Speaker Martin Romualdez. Isa si Congresswoman Castro sa nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Ito. Makinig kayo kay Castro ha, kung gaano kasakit ang kanyang puso ngayon sa sasaktan siya. Medyo matagal na rin ang ganyang pronouncement, no? Hindi natin alam kung totoo nga ba yan o hindi. Wala akong nakikita signal dito sa mga kasamahan natin. Wala, maiyak na. Naiyak ka na, Castro. Nasasaktan ka. Mukhang malabo nang ma-impeach si VP Sara. Oy, mga mga bangag vloggers at mga buwaya vloggers, mga tambaluslos vloggers. Wala pa na-impeach si VP Sara? Nasasaktan kayo? Sakit na sakit? Kasamahan namin dito sa House of Representatives, kahit nakasitanungin mo sila, wala silang alam. Dagdag pa ng kongresista, walang sino mang lumalapit sa kanya para humingi ng suporta sa sinasabi. Wala talagang lalapit kasi kung lalapit sila sa iyo, Castro, masisira ang kanilang career. Matatalo sila sa eleksyon. Ika-4 na impeachment complaint. Tatawagan din niya ngayong araw ang House Secretary General kaugnay ng mga nakabimbing reklamo. Magsasagawa rin anya ng mga pagkilos ang kanilang kampo kasama ang iba pang naghain ng impeachment complaints laban kay VP Duterte upang kalampagin ang Kongreso kaugnay nito, kabilang na ang isang demonstrasyon sa January 31. Samantala, Ayan grabe Effort na effort kayo Isa-isahin natin to ito si Castro, si Raul Manuel, sino yung nasa gitna? Wala man si Zarate dito. Ito nakalimutan ko tong pangalan nitong isa sino itong katabi ni Castro?
Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ito, impeachment Sara. Iyak kayo ngayon, hindi natuloy. Daanan naman ni Congresswoman Castro ang aligasyong ginagamit nila ang issue ng impeachment bilang propaganda sa paparating na halalan. Ano yan eh? Mga kasamahan nyo yan eh. Mga kasamahan nyo yan sa bukid eh. Whether may election yan o wala, talagang prinsipyo namin. VML TV, kanila pala yung January 31 na rally. Kaya nga eh, sa kanila yan. Kaya nga yung megaphone na 3 na binili ko, sisigaw tayo ha. Ibigay natin kay nanay. Kung accountability and transparency. Ibigay natin kay nanay. Ibigay natin kay nanay. Takbo tayo kagad. Duterte, takbo. Kasi pa yan ng gadyaan. Ang biro kasi namin ito ni VML at ni Truth or Lies, bibili kami ng megaphone sa rally ng mga nila Castro, tapos sisigaw kami ng Duterte, tapos ibigay namin kay nanay doon na kakampi namin ng mga DDS, ibigay namin kay nanay tapos sabay takbo. Yung si nanay, yun ang bugbugin nila. Joke lang yun. No, kaya hindi totoo na ginagamit namin ito na dahil sa election. Lamang 5 araw na may plenary session ang House of Representatives bago muling mag-adjourn sa February 7. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. So, yun po ha. I-explain ko sa inyo bakit na nagkaganito. Sa totoo lang, yang si Dilima, si Ngewe Akbayan, si Castro, si Raul Manuel, alam nyo ba bakit gustong-gusto nila talaga matuloy itong impeachment ni VP Sara? Kasi po, natatakot sila na kapag hindi po ma-impeach itong si VP Sara, may malaking chance talaga na maging maging presidente po si VP Sara. At kung maging presidente po si VP Sara, wala na. Game over na silang lahat. Totoo, game over. Game over silang lahat. Kasi po, alam naman natin na kapag Duterte na ang hahawak sa bansang Pilipinas, ayaw ng mga Duterte ito mga pasaway sa gobyerno. Ayaw, look at what happened sa panahon ni former President Duterte. Nung itinayo yung NTF-ELCAT, marami po ang mga kababayan natin na nasa bundok na nagbalik loob. Yan siguro ang kanilang nasasaktan sila doon. 'Di ba? At alam nila na magigiba talaga ang kanilang political career kapag si VP Sara na ang maging presidente. At malaking chance yan. Yan ang lagi nilang iniisip eh. 32 million po ang bumoto kay VP Sara nung panahon ng eleksyon. Mas malaki pa kay Bongbong Marcos. Kung si VP Sara po ang tumakbong bilang presidente at that time, talagang matatalo si Bongbong Marcos. Kaya ngayon, lahat ng mga supporters ni Bongbong Marcos, itong mga makakaliwa, itong sila Castro, mga Dilawan, lahat-lahat na, combine na sila lahat para pasabugin nila itong mga Duterte. Para mawala na. What do I mean by pasabugin? Pasabugan ng sira ba? Siraan nila ng siraan. Marco Polo, Donma, remember mo pa ako? Sino ka ba Marco Polo? Nakilala ba tayo doon sa sa EDSA? Hindi ko matatandaan. Kasi po, ganito yan. Sina Castro at lahat ng mga Dilawan, sina Dilima, ayaw na nilang mabalik yung nangyari sa kanila sa panahon ni former President Duterte. Kaya ngayon, once ma-impeach itong si VP Sara, hindi na po pwedeng tumakbo si VP Sara bilang presidente. Kasi nakasaad yan sa ating konstitusyon eh. Okay? Na once ang isang government official ma-impeach, hindi na siya po pwedeng tumakbong any position.
For example lang, ipa-impeach itong si VP Sara, don't tell me, hindi magagalit ang taong bayan. Magagalit talaga ang taong bayan. Di ba? So, yan ang ating tandaan. Kaya ngayon, todong-todo na talaga ang support. Todong-todo na talaga ang kanilang panawagan patungkol sa impeachment. Pero itong sina Martin Romualdez rin, dahil sa sinabi ni Bongbong Marcos na I am not for impeachment, kasi takot sila. Natatakot sila kasi alam nila na ang taong bayan ayaw ng taong bayan ma-impeach si VP Sara. Wala pong magandang idinudulot ang impeachment. Kasi lahat ng mga Kongreso at mga Senado tutok na dyan sa impeachment, wala nang trabahong magawa. Impeachment na lang ang aatupagin lahat. So, kaya ayaw nila dyan. Especially na nagpapakita na ng signs ang taong bayan by the group ng Iglesia ni Cristo. Diba? Sir Donmar, I'm watching from Manama, Bahrain. Uy, grabe pa naman yung ano dyan, ha? Yung value ng pera ng Bahrain. Marisa Kabahog. So, yun lang po. Sana pahintulutan nyo na ang request ni Castro para hindi na siya umiyak. Takot sila kasi malapit ng eleksyon. Castro, mukhang malabo na po. Don must be dead, Don must be dead. Don must be dead, Don must be dead, Don must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Donmar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Donmar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Donmar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Donmar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Donmar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan na kalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Donmar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Donmar TV, para sa bayan talaga. Donmar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Donmar TV, tayo magkakaisa.